Biglang may naisip na tanong si Shibuya, nasaan ang mga tao ng 7 dakilang sekta? Huminga siya ng malalim, tumatakbo patungo sa kanlurang bahagi ng bundok. Di nagtagal, nakarating siya sa isang mataas na lugar, tumitingin sa ibaba. Ito, ang kapangyarihan ng Nine Leaf. Mayroong mga uka mula sa hindi mabilang na bumabagsak na enerhiya ng espada, malalalim na hukay ng iba't ibang hugis ng Golden Lotus, at mga disipulo ng 7 dakilang sekta na nakahiga ng walang kaayusan sa lupa. Marangel at kahanga-hanga. Oho, hindi masama, nag-iwan ng sapat na mga backup plan, ang 7 dakilang sekta ay naging kumpi lamang para sa iyo. Ang langit ay may daan na hindi mo tinahak, ang impyerno ay walang pinto pero pinasok mo. Takot na takot ako. Ang pagsunog ng Energy C ay may limitadong oras. Tamad nang magsayang ng salita sa kanya. Bang-bang, ramagasa ang mga marka ng palad. Ang galaw ni Ming Shuren ay maliksi, iniiwasan ang mga marka ng palad ng isa-isa. Bilis, bilis. Sugatan, ang mga galaw ay napakabagal. Nina si Feng Qinghe, ang momentum ng palad ay parang mga bundok na bumabaliktad sa dagat, ang mga marka ng palad ay palaki ng palaki. Patuloy na umaatras si Ming Shuren, umaatras hanggang sa kagubatan. Biglang umatras si Feng Qinghe sa himpapawid, ang paningin ay naghahanap sa kagubatan. Sinasadya mo ba akong akitin? Medyo matalino ka. Inialay ni Feng Qinghe ang avatar, sayang at masyadong bago ka pa. Sa ilalim ng estado ng pagsunog ng Energy C, kailangan niyang tapusin si Ming Shuren sa pinakamaikling panahon. Pinagpatong ni Feng Qinghe ang kanyang mga palad, mga guhit ng mga karakter ang lumalabas, sumusugod patungo kay Ming Shuren kasama ang avatar. Hindi tanga si Ming Shuren para makipagbakbakan. Nang harapan sa ganitong sitwasyon, agad na tumalon sa mga dulo ng daliri ng paa, tumatalon sa kagubatan na parang kidlat. Ang mga puno ay tila nabuhay, humaharang sa harap. Hey, nandito ako, hindi ito maaaring magpatuloy ng ganito. Ang ganoong tuso na tao, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isa. Naramdaman ni Feng Qinghe ang kanyang Energy C, naglabas ng isang tumpok ng mga papel na talisman mula sa kanyang dibdib, idinaan ang kanyang hintuturo. Ang primal energy ay nananatili sa mga ito, at itinapon ang mga ito pababa. Ang buong kagubatan ay nagliyab sa nagngangalit na apoy. Nang makitang hindi malaki ang apoy, ginawa muli ni Feng Qinghe ang ganoon, nagtatapon ng ilang mga papel na talisman. Tumingin sa ibaba si Feng Qinghe sa nagbabagang lupa, kasabay nito ay nagbabantay laban sa iba pang mga eksperto na maaaring lumitaw sa malayo. Napakalupit mo, gustong umalis. Mamatay para sa akin, pinagtagpo ang mga palad, 12 ang mga papel na talisman ang itinapon, nagiging mga talisman seal sa hangin, nakakandado kay Ming Shuren. Pinakilos ni Feng Qinghe ang kanyang avatar upang ibuhos ang lahat, sumusugod kay Ming Shuren. Sa ilalim ng pagdurog ng antas, ang lahat ng mga pukana at katusuhan ay naging walang kabuluhan. Lumapag ang avatar, hahaha, tiyak na naduraj na naging mitpati. Disipulo ng Evil Sky Pavilion. Bagay sa iyo, hahaha, nawala na sa kanya ang asal na dapat ay mayroon ang isang sect master, at ang kanyang pagsasalita ay naging medyo hindi makatwiran. Pagkatapos ng lahat, napakaraming taon na ang lumipas, ang 9 na dakilang disipulo ng Evil Sky Pavilion, hanggang sa araw na ito ay wala pang orthodox sect na nakapatay ng isa. Ang makapatay ng isang disipulo ng Evil Sky Pavilion, gaano kalaking pampalakas loob at kaginhawaan ito. Hindi mapigilan ni Feng Qinghe ang tumawa ng baliw. Halos mawala na siya ng hininga sa pagtawa. Aisil muna ang mga acupoint sa Energy Center Energy C. Napaatras si Feng Qinghe. Tunay ngang napakalakas. Sa sobrang lakas ay napilitan akong ilabas ang 1/3 ng aking lakas. Earth Escape. Lahat ay mga walang kabuluhang kasanayan, natutunan para sa kasiyahan. Nakaligtas si Feng Qinghe sa 9-leaf sweep ni G.O. Demon, ngunit nakalkula siya ng isang maliit na disipulo ng Evil Sky Pavilion, paano siya papayag? Kung gayon ay mamatay na tayong sabay, sunog. Energy Center Energy C. Biglang inialay ni Ming Shuren ang kanyang avatar. Sinulyapan ni Feng Qinghe ang avatar, sinasabi sa malalim na tinig, Free Leaf. Masyado mong pinapahalagahan ang iyong sarili. Ang mga palad ay patuloy na nagpapalabas ng mga marka ng palad.
Ang separation hook sa kamay ni Ming Shiren ay nakipagbakbakan ng harapan kay Feng Qinghe. Four-leaf. May ibubuga ka rin pala, halos napilitan akong ilabas ang 2/3 ng aking lakas. Naramdaman ni Feng Qinghe na nanigas ang kanyang anit, minaliit niya ang kaaway. Hindi mo ako kayang patayin. Gusto pang magpatuloy sa pananaksak ni Feng Qinghe, ang figure ni Ming Shiren ay lumabo at nawala. Humigpit ang puso ni Feng Qinghe, sa maikling oras na ito ng pag-atras, nakaramdam siya ng takot. Ito ba talaga ang pressure na ibinibigay ng isang four-leaf? Kumislap ang malamig na liwanag, ang phantom ni Ming Shiren ay nanigas, lumitaw sa likuran niya. Hindi mo ako kayang patayin. May ngiti sa mukha ni Ming Shiren, pinupulot ang separation hook sheath. Mayroon siyang ilang life-saving treasure sa kanyang katawan, upang maging maingat, kukunin niya ito mamaya. Para sa isang tagapaglilinang na tulad nito, kahit mapatay sila, baka mang-agat pa sila ng matindi bago mamatay. Ang kakayahan ni Feng Qinghe na makatakas mula sa mga kamay ng guro ay nagpapakita na ang kanyang pukana ay hindi mababaw. Anong backup plan ang iniwan ng lalaking ito sa kanyan? Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Ming Shiren sa kanyan. Sa lupa sa kanyan ay may nakatayong mga siksik na halijing puno, na bumubuo ng parang isang siksik na plum blossom pile formation. Ang mga tuod ng puno ay may nakaukit na iba't ibang pattern. Ang mga pattern na iyon ay nagniningning paminsan-minsan, mukhang napaka-eerie. Sa likod ng mga tuod ng puno ay isang kahoy na bahay. Ang kahoy na bahay ay mukhang napaka-monotonous, malungkot. Kung hindi titingnang mabuti, mahirap isipin na may titira dito. Ayon kay Feng Qinghe, malamang na ito ay isang bitag. Galing sa malayo, paumanhin sa hindi paglabas para salubungin ka. Napakalakas na sound wave. Walang intensyon ng junior na manginsulto. Creak, creak, cray. Isang matandang babae na may kubo na figure ang lumabas mula sa kahoy na bahay. Nakasandal siya sa isang tungkod, dahan-daang naglalakad. Batang lalaki, pinatay mo si Feng Qinghe. Napakalayo ng distansya, ngunit nakagawa siya ng ganoong paghatol. Ang matandang katawang ito ay matagal nang nakatira sa kanya na ito, wala pang sinumang nakahanap sa lugar na ito. Si Feng Qinghe lang ang nakakaalam. Ikaw ay mula sa Shokang Heaven's School. Handa na si Ming Shiren na tumakas anumang oras. Maaaring ituring na ganoon. Dahil ganoon ang kaso, kung gayon ay magpapalim na ang junior. Teka, ang matandang katawang ito ay may ipinangako kay Feng Qinghe. Anong bagay? Kahit sino pa ang tumapak sa kanya na ito, gagawin ng matandang katawang ito ang lahat para patayin sila. Tahimik si Ming Shiren sa kanyang puso. Ito ay tunay ng curiosity killed the cat. Kung alam lang niya ng mas maaga, hindi siya pupunta kahit bugbugin pa siya hanggang mamatay. Huwag, 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 matandang senior, gustong mamatay ni Feng Qinghe sa akin, napilitan lang akong lumaban pabalik. Kaya mong patayin si Feng Qinghe, hindi mababa ang iyong paglilinang. Ang matandang katawang ito ay hindi rin mambubuli ng maliit, lalabanan kita ng patas ng isang beses. Hindi, masyado mo akong pinapahalagahan. Sinwert lang ako, nakakuha ng pagkakataon, naging swerte. Hindi ba kinumpirma nito na pinatay niya si Feng Qinghe? Napakatapang mo, hindi matapang. Sana ay huwag mong sisihin ang matandang katawang ito pagkatapos mong mamatay. Ang mga bagay na ipinangako ng matandang katawang ito ay natural na dapat gawin. Ang pagiging mahina ay mabuti rin, ang bagay na ito ay naging mas maayos kaysa sa naisip. Masyadong pinahalagahan ni Feng Qinghe ang kanyang sarili sa paghamon sa aking guro, nararapat lang siyang mamatay. Ang aking guro ay hindi madaling kalaban. Ang iyong guro, ang aking guro ay ang Evil Sky Pavilion Master Ji Tiandao. Natigilan ang matandang tao sa lugar, tila naguguluhan. Talagang ang gumana ng maayos ang pangalan ng guro, natakot na mapaihi, tama. Kumusta ang kalagayan ng iyong guro ngayon? Ang aking guro ay na-promote na sa 9-leaf, ang numero 1 9-leaf expert sa mundo ngayon. Batang amoy gatas pa, akala mo ba ay madaling lokohin ang matandang katawang ito? Kailan nag-imbita ang Shokang Heaven's School ng ganoon kadakilang eksperto? Ang lugar na ito ay 100 milya rin ang layo mula sa Golden Court Mountain, itinuturing na napakalayo. Ang kahoy na bahay at mga plum blossom pile na ito ay mukhang napakaluma.
Ang mga damo sa malapit ay mas matangkad pa sa tao. Ang matandang babae ay matagal nang nanirahan dito. Anong backup plan? Isang life-saving straw lang. Si Feng Qinghe, gusto kong hulihin. Matandang senior, paano ko po kayo magagawang linlangan? Ang aking guro ay talagang umabot na sa 9 leaf. Darating pa ba? Ang mga kahoy na tuod sa harap ay humugat mula sa lupa, naglalabas ng isang bilog ng mga character seal, humahampas muli kay Ming Shern. Tumalon si Ming Shern, inialay ang heaven-grade weapon na separation hook sheath. Ang kahoy na tuod na iyon ay nahati sa dalawa, heaven-grade weapon separation hook sheath. Nakikilala ito ng matandang senior. Tunay ngang disipulo. Pagkatapos magsalita ng mahabang oras, sadyang hindi siya naniwala. Ang luya ay tunay ngang mas maanghang kapag luma na, hindi ganoon kadaling linlangan. Matandang senior, paano ko po kayo tatawagin? Ang matandang katawang ito ay matagal nang kumupas sa mundo ng paglilinang, hindi na nagtatanong tungkol sa mga bagay sa mundo. Matapos ang bagay na ito ngayong araw, ay seal ng matandang katawang ito ang kanyan, hindi na makikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Matandang senior, kahit papaano ay hindi naman ako makakaalis. Kung hindi mo naniniwala ang sinabi ko, tignan mo. Ang bangkay ni Feng Qinghe ay nandoon pa rin. Pinag-isa ni Feng Qinghe ang 6 na dakilang sekta upang kabkuban ang Evil Sky Pavilion. Ang aking guro, sa galit, ay nilinis ang 7 sekta. Ang kanyang huling hantungan, hindi pa dumating. Malakas pa rin gaya ng dati. Nang makita ang bangkay ni Feng Qinghe, huminto ang matandang babae, nagbubuntong hininga. Matandang senior, tinatawag mo ako. Tinatawag ba ng matandang katawa ang isang kaluluwa? Mabilis na lumapit si Ming Shern. Huwag mong sabihin, ang tunog mong iyon kanina ay tunay na parang tinatawag ang kaluluwa ni Feng Qinghe. Hinawakan ng matandang babae ang kanyang pulso, isang guhit ng mahinang primal energy ang lumabas, nawala sa isang saglit. 4 leaf. Labis akong naaapi. Sa aking paglilinang, paano ko mapapatay ang 7 leaf na si Feng Qinghe? Ang isang 4 leaf na si Ming Shern ay hindi makakatawid ng 3 dahon para talunin si Feng Qinghe kahit ano pa ang mangyari. Bukod dito, sinunog pa ni Feng Qinghe ang kanyang energy sea. Si Ming Shern ay hindi man lang 5 leaf, hindi maituturing na isang dakilang tagapaglilinang. Kahit ang isang 7 leaf na may parehong ranggo ay hindi maglalakas loob na maliitin si Feng Qinghe. Matandang senior, mayroon akong isang pangungusap na hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin o hindi. Si Feng Qinghe na pinag-iisa ang 6 na dakilang sekta upang kabkuban ang Evil Sky Pavilion, ang balitang ito ay maaari mong i-verify sa ibang pagkakataon. Tumakbo si Feng Qinghe sa lahat ng paraan, ang layunin ay akitin ang aking guro sa lugar na ito. Ang lalaking ito ay may masamang balak, at tinulungan mo pa siya. Ang sinabi ng batang ito ay may katuturan. Pansamantalang naniniwala sa iyo ang matandang katawang ito. Pero kung magsasalita ka uli ng 9 leaf, papatayin ka muna ng matandang katawang ito. Ang madaldal na bibig ay nagpapalubog ng mga barko, ang lugar na ito ay hindi dapat panatilihan ng matagal, mas mabuting umalis na agad. Maraming salamat. Matandang senior, maaari na bang umalis ang junior? Ipinangako ito ng matandang katawang ito kay Feng Qinghe pagkatapos ng lahat, anuman ang mga kasalanang nagawa niya, ito ay sa huli ay paglabag sa pangako ng matandang katawang ito. Sa loob ng ilang araw, pupunta ang matandang katawang ito sa Evil Sky Pavilion upang makipag-usap sa kanya. Sabihin mo sa iyong guro na huwag mamatay ng masyadong maaga. Sa pagsasalita tungkol dito, matagal ko na siyang hindi nakikita. Bago pumasok sa lupa, nais din ng matandang katawang ito na ayusin ang mga pinagsisisihan. Naguluhan si Ming Shern sa kanyang puso, nakangiti sa labas. Tiyak na ihahatid ng junior ang mensahe. Noong una ay gusto niyang haborin ang mamahaling damit mula sa katawan ni Feng Qinghe, sa pagtingin dito ngayon, kalimutan na lang. Sa iyong paglilinang, ang tumanggap ng ganoong duwag na disipulo, nakakaawa. Ang barrier ng Golden Court Mountain ay hindi ng napakaliwanag na kahit ang mga karaniwang tao sa Tangzi Town ay tumingin sa Golden Court Mountain ng sunod-sunod. Itinigil ni Lasho ang pagbubuhos ng primal energy, ang barrier ng Golden Court Mountain ay bumalik sa normal. Naramdaman ni Lasho ang rumagasang kapangyarihan sa kanyang katawan na mabilis na humuhupa, nawawala.
Ang paglilinang ay bumabalik sa orihinal na Divine Court Realm. Isang napakagandang pakiramdam. Medyo nanghihinayang pa ring humiwalay.